breaking news mga kabayan. Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei, patay na ba o nasa malubhang kalagayan? Pangalawang breaking news, China, nagagalit na naman sa gagawin ng Pilipinas. Bakit kaya? Pangatlong breaking news, planong pag-atake ng Iran na tinatawag na Operation True Promise 3.0 ay nakaset na. At ang panghuli, malaking hukbo ng Russia ay gumuho. At yan ang mga alamin natin sa JP's Amazing Stories. Ayon sa mga ulat, napili na ng Iran ang kanilang bagong Supreme Leader sa isang secret meeting noong September 26. Ayon sa mga ulat ng media, si Ali Khamenei na 85-year-old ay nakikipaglaban sa isang malubhang sakit. Ayon sa Ynet, ang second son ni Khamenei, si Mojtaba Khamenei, ang itinalaga bilang kanyang successor. Ang desisyon ay ginawa umano ng Assembly of Experts ng Iran sa kagustuhan ni Khamenei. Ang mga sources ay nag-claimed na nagkaroon ng mga threats upang matiyak ang unanimous selection of Mojtaba. Ang mga members ng assembly ay binigyan umano ng babala laban sa pag-leaks ng impormasyon upang maiwasan ang public protest. Ang layunin ng transition ay upang matiyak ang smooth leadership and avoid opposition post-Khamenei's death, ayon sa Ynet. Nangyari ito sa gitna ng mga rumors na nagsasabing si Khamenei ay nakoma, kasunod ng mga ulat tungkol sa kanyang malubhang sakit. Gayunpaman, walang official confirmation tungkol sa further deterioration of Khamenei's health. Si Mojtaba Khamenei ay groomed for leadership at may mahalagang papel sa government circles. Si Mojtaba ay kilala sa kanyang role in the violent crackdown noong 2009 protests, kasunod ng mga disputed elections. Siya ay nagsalita sa public for the first time via video noong September, ayon sa ulat ng media. Si Mojtaba ay binigyan ng titulong Ayatollah 2 years ago na nakatugon sa constitutional role prerequisites. Ang urgency for a successor ay nag-increase ng following conflicts sa Israel at mga security breaches sa Iran. Si Khamenei ay nag-isolate ng kanyang sarili for protection matapos ang assassination sa mga key figures sa Tehran. Si Mojtaba umano ang tanging individual na pinagkakatiwalaan ni Khamenei bilang isang future leader sa gitna ng rising threats. Ang Iran ay handa ng muling umatake sa Israel matapos ang pag-atake sa isang top-secret nuke facility, ayon sa mga ulat. Nangako ang Iran ng retaliation matapos ang mga pag-atake ng Israel sa nuclear research facility in Parchin. Ang former IRGC chief na si Rezai ay nagpahiwatig ng operasyon na True Promise 3 na nangangako ng retaliation. Babala ni IRGC Commander General Hossein Salami na makakatanggap ang Israel ng painful blows na naghihintay para sa kanila. Idinagdag ni Major General Abdul Rahim Mousavi na ang ating retaliation ay crashing at deliberate. Ito ay kasunod ng mga recent reports na nag-revealed ng mga pag-atake ng Israel sa facility ng Taleghan 2 sa Parchin. Ang pasilidad ay isang key nuclear weapons research facility para sa mga explosive components, ayon sa Axios. Kinumpirma ng mga satellite imagery ang pagkawasak ng mga neutron initiator research components, ayon sa Axios. Tinawag ng isang senior Israeli official ang site na isang bottleneck na nagpapaliban sa mga Iran's nuclear ambitions. Ang Taleghan 2 ay nagtataglay ng mga sophisticated equipment para sa pagdidisenyo ng mga nuclear detonation explosives, ayon sa Axios. Iminungkahi ng mga ulat na ang facility na ito ay nasa labas ng Iran's declared nuclear program na lumalabag sa NPT. Ilang fraction lamang ng Iran's government ang nakakaalam tungkol sa facility, ayon sa US intelligence. Inatake ng Israel ang Iran noong October 26 bilang response sa paglulunsad ng Iran ng halos 180 missiles sa Israel.
Iniulat na hinimok ng US ang Israel na iwasan ang mga target na nuclear-related ngunit sinuportahan ang broader operations. China umalma sa planong pagbili ng Pilipinas ng isang Typhoon missile system ng US. Pahayag ng Chinese Foreign Ministry, ang pagdadagdag umano ng armas na ito sa Pilipinas ay magpapalubha lamang daw ng tensyon sa rehiyon. At sinabi pa nito na dapat ay alisin na sa Pilipinas ang nasabing armas na ito ng US. Ang Typhoon missile system ay may kakayahan na umatake gamit ang Standard Missile 6 at Tomahawk land attack missile na kayang makaabot ng higit sa layong 2,000 kilometro. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Teodoro, wala pa naman umanong final decision tungkol sa planong pagbili ng Pilipinas ng nasabing armas. Samantala, isang RORI mission naman ang matagumpay na naisagawa ng AFP sa BRP Sierra Madre sa tulong na din ng Philippine Coast Guard nitong November 14. Sinasabing ito na ang pangatlong beses na nakapagsagawa sila ng RORI mission nang walang nagaganap na untoward incident matapos ang provisional agreement sa pagitan ng Pilipinas at China. Samantala, sa iba pang anggulo ng mga balita, sinasabing mas palalakasin umano ng Pilipinas ang mga presensya nito sa mga karagatang nasasakupan ng bansa. Ayon sa bagong Flag Officer in Command ng Hukbong Pangdagat ng Pilipinas na si Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, ang paghahanda umano sa external defense operations ay nakaalinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa patakaran ng Department of National Defense. Ayon pa sa kanya, mas magiging malinaw daw ngayon ang kanilang mga responsibilidad gawa ng pagpapasa ng dalawang bagong Maritime Act ng Pilipinas. Ang nasabing batas ay ang Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Dagdag pa dito, nangako din siya ng pagtutuloy ng modernisasyon ng Navy at pati na ang kanilang cybersecurity capabilities. Nagpahayag naman ng pagtitiwala ang Pangulo kay Rear Admiral Espeleta. Samantala, ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, walang sino man ang maaaring magdikta sa Pilipinas sa ginagawang pagpapalakas ng kakayahan nito na maipagtanggol ang sariling teritoryo. Maging ang China umano ay walang karapatan na diktahan ng Pilipinas. Ayon kasi sa China, ang plano umanong pagbili ng Pilipinas ng isang Typhoon missile ng US ay magpapalubha lang daw sa nagaganap na tensyon sa rehiyon at sinabing dapat ay alisin na ng Pilipinas ang naturang armas na ito. Tila idinidikta nito ang dapat gawin ng Pilipinas. Ang Typhoon missile na ito ay dumating sa Pilipinas noong Abril at ito ay ginamit sa mga military exercise. Ayon din kay Defense Secretary Gibo Teodoro, alam umano ng mundo kung sino ang nasa tamang landas. Kaya naman, hindi daw natin kailangan ng advice mula sa mga taong hindi nagsasabi ng katotohanan. Samantala, pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Change of Command Ceremony ng Philippine Navy nitong November 15. Umupo sa pwesto ang bagong Flag Officer in Command ng Navy na si Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, kapalit ni newly retired Vice Admiral Toribio Adasi Jr. Pagpapatuloy ng mga proyekto at modernisasyon ng Navy, yan ang ipinangako ng bagong Flag Officer in Command. Sinabi din nito na ang dalawang bagong batas na pinirmahan ng Pangulo noong nakaraan ay ang isa sa magiging sandalan nito. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. 3,388 na bilang ng mga tank na sinasabi ng Oryx, isang Dutch na open source intelligence website na nawala ng Russia sa Ukraine mula noong February 2022. Hindi lahat ng tangke na ito ay tuluyang nasira. Sa 3,388 na kumpirmadong nawala, 2,332 ang tuluyang winasak, 157 ang nasira, 367 ang iniwan, at 532 ang nakumpiska ng mga puwersa ng Ukraine. Ang Warspotting, isang website sa UK na sumusubaybay rin ng mga kumpirmadong pagkatalo sa giyera sa Ukraine, ay nagbigay ng halos kaparehong bilang pero bahagyang mas mababa, 2,995, at lahat ay nakumpirma via satellite images.
Ang ganito kalaking pagkatalo sa mga tangke ay nagpapahiwatig ng malaking kahinaan sa estratehiya ni Pangulong Vladimir Putin. Ang paggamit ng maraming tropa at mabibigat na kagamitan ay tila nagiging dahilan ng pagkaubos ng kanilang sariling mga reserba habang patuloy silang nawawalan ng mga tangke. Isa ang Trostianets, siyudad malapit sa border Ukraine at Russia, sa mga unang lugar na nilusob ng 4th Guards Tank Division ng Russia at nagawa nila itong sakupin sa ikalawang araw ng gyera. Ngunit nakipagbakbakan ang puwersa ng Ukraine para pigilan ang pag-abante ng mga tangke ng Russia patungo sa Kyiv. Ayon sa France 24 TV, ginawang pansamantalang himpilan ng Russia ang istasyon ng tren sa Trostianets na nag-udyok sa mga puwersa ng Ukraine na bombahin ito para mapalayas ang mga Ruso. Ang kontra-atake na ito ay nagresulta sa pagkawasak ng humigit kumulang 100 tangke na may mga larawang nagpapakita ng mga nawasak na armas ng Russia. Noong March 2022, nagbahagi ang militar niya ng mga larawan ng iba pang mga tangke ng Russia na winasak sa Sumy, kabilang ang ilang BMP-2s at mga TATU at TATBV. Makikita sa mga larawang ito ang mga wasak na armored vehicle at ilang kampo ng Russia sa labas ng lungsod. Isang taon matapos ang pagsalakay sa Trostianets, muling nabawi ng Ukraine ang lungsod at muling lumabas ang mga larawan ng mga tangke na kanilang winasak. Nagbahagi rin ang Radio Free Europe ng larawan ng isang T-34 tank mula pa noong World War II na nakatayo sa gitna ng mga nasirang modernong Russian vehicles bilang simbolo ng tagumpay ng Ukraine sa pagdepensa at pagbawi sa Trostianets. Hindi lamang ang Trostianets ang nilusob ng mga tangke ng Russia, pati rin ang Brovary. Matatagpuan ito mga 15.5 miles silangan ng Kyiv. Dati itong isang suburb bago dumating ang mga tangke ng Russia mula sa Chernihiv Oblast. Mula sa pagiging tahimik na lugar, naging lugar ng bakbakan ng Brovary. Pinasok ng mga tropa ng Russia ang lugar na parang isang convoy na dumadaan sa Highway M01 kasama ang 6th at 239th Tank Regiments ng Russia's 90th Guards Tank Division. Nakapagtatakang hindi nila ginamit ang mas modernong T-80 tanks para sa convoy na ito. Sa halip ay nagtutok sila sa T-72 at mga version nito. Marahil dahil sa maling paniniwalang madali nilang mapapasok ang lugar nang walang mangyayaring labanan. Ngunit nagkaroon ng matinding bakbakan. Inatake ng Ukraine ang convoy, winasak ang mga tangke sa unahan at sa likod para pigilan ang pagpasok ng Russia sa Brovary at mapigil din ang kanilang pagtakas. Nagkabakbakan sa suburb habang tinatangkang tumakas ang mga tangke ng Russia. Pero hindi lahat ay nakatakas. Makikita sa isang dramatikong drone footage na inilabas ng The Evening Standard ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga tangke ng Russia. May ilan pang sumabog habang ang iba ay tumakas. Sa loob ng 3 linggo, naging battlefield ang Brovary. Binomba ito ng Russia habang pilit nilang kinukuha ang teritoryo. Ngunit hindi nagtagumpay ang Russia. Nabawi ng Ukraine ang mga kalapit na baryo sa Brovary at idineklarang wala ng puwersa ng Russia sa suburb pagdating ng April 1, 2022. Isang araw pagkatapos ay idineklarang malinis na mula sa mga sundalong Ruso ang buong Kyiv Oblast, kasama ang Brovary. Ipinakita ng war spotting ang tindi ng pagkasira sa mga tangke ng Russia pagkatapos ng labanan sa Brovary. Halos 40 tanks ng Russia ang nawasak, karamihan ay T-72 o mga bersyon nito, at maraming tangke ang walang turret, bunga ng mga rocket at drone attacks. Ang labanan ay nagsilbing maagang babala para sa Russia na hindi madaling sakupin ng Ukraine gaya ng inaasahan nila. Sa dami ng nawasak na tangke, dapat ma-realize ni Putin na ang pagdepende sa malalaking grupo ng mga tangke ay maaaring hindi kasing epektibo gaya ng kanyang inaakala. Ang Chupakivka ay isa ring maagang biktima ng mga pagsalakay ng tangke ng Russia, pero muling dumepensa ang Ukraine. Ang tagumpay nila rito ay itinampok sa isang larawan mula sa Reuters noong May 2022 na nagpapakita ng nasunog na tangke ng Russia sa gilid ng kalsada.
katabi ng isang bukirin kung saan tahimik na nanginginain ang isang kabayo, waring walang pakialam sa kaguluhang nagaganap sa paligid nito. Katulad ng marami pang ibang tangke ng Russia, mukhang bakas din ito ng isang matagumpay na counter-strike ng Ukraine. Ayon sa war spotting, 3 iba pang tangke, lahat mga bersyon ng T-80, ang nasira din sa rehiyong ito. May isa pang dahilan kung bakit kilala ang Chupakivka pagdating sa digmaan sa Ukraine. Noong May 2022, iniulat ng BBC ang pagkakadakip sa isang sundalong Ruso na si Vadim Shishimarin sa rehiyong ito. Dating tank commander, si Shishimarin ang unang sundalo ng Russia na nahatulan sa isang war crime matapos aminin ang pamamaril sa isang 62-year-old na lalaki na si Alexander Shelipov sa Chupakivka. Ang kaso ay umagaw ng atensyon dahil sa batang edad ng tank commander. 21-year-old lamang siya nang hatulan. Ipinakita ng pangyayaring ito na umaasa ang Russia sa mga batang sundalo sa pagsakop sa Ukraine at pagpapatakbo ng mabibigat na sasakyan. Maaaring ang kawalan ng karanasan ng mga ganitong sundalo ang naging daan para magtagumpay ang Ukraine laban sa mga tangke ng Russia sa mga unang yugto ng digmaan. Pumunta tayo ngayon sa mas malawak na Sumy Oblast. Kamakailan lamang, naging kilala ang Sumy bilang lugar kung saan inilunsad ng Ukraine ang pagsalakay sa Kursk noong August 2024 base sa mapa mula sa BBC. Ngunit noong March 2022, ito ang isa sa unang mga rehiyon ng Ukraine na muntik nang masakop ang Russia simula pa noong February 24, 2022. Tinawag ang labanan dito bilang labanan sa Sumy, kung saan nagtulungan ang puwersang pangdepensa ng Ukraine at mga paratrooper laban sa mga tropang Ruso sa mga urbanong labanan. Ang labanan ay nagresulta sa pagkawasak ng isang grupo ng mga tangke ng Russia. Ibinahagi sa X, dating Twitter, ang mga larawan ng unang pagsakop sa Sumy, kasama ang mga tangke sa mga pangunahing kalsada ng lungsod, at sa footage ng BNO News makikita ang mga parte ng lungsod na nasusunog habang nagaganap ang labanan. Matapos masira ang mga tangke ng Russia, iniutos ang pag-alis ng mga paratrooper ng Ukraine mula sa Sumy. Iniwan ang lungsod sa kamay ng ilang libong lokal na voluntaryo na may mga rifle at kaunting anti-tank weapons. Ginamit ng mga voluntaryong ito ang kanilang limitadong mga kagamitan upang pigilan ang mga sundalong Ruso na pumasok sa lungsod. Pinalibutan nila ang buong rehiyon. Hindi naging matagumpay ang estratehiyang ito ng Russia dahil sa mga malagirilyang atake ng Ukraine sa mga tangke nila. Sa huli, nagawang depensahan ang Sumy. Kinumpirma ni Dmytro Sivitsky, gobernador ng Sumy Oblast, na wala ng bahagi ng rehiyon na okupado ng Russia. Ayon sa International Institute for Strategic Studies, tinatayang may 67 na aktibong T-90M ang Russia nang salakayin ang Ukraine at may kakayahang gumawa ng 40 tanks bawat buwan bago ang pagsalakay. Ibig sabihin, halos lahat ng T-90M na dala ng Russia sa pagpasok sa Ukraine ay nawala na, kasama pa ang marami pang nagawa matapos ang paglusob. Matatandaan na bumagal din ang produksyon ng T-90M ng Russia dahil sa mga ipinataw na sanksyon dito. Kaya naman, mas umaasa ngayon si Putin sa mga Soviet-era na tangke. Makikita rito na bigo ang tangkang pagsakop sa Sumy, katulad ng marami pang ibang paglusob noong mga unang buwan ng giyera. Kahit pa nagkaroon ng Russia ng pansamantalang kontrol sa ilang rehiyon, tulad ng Trostianets, napilitan din silang umatras at nawalan ng 12-dosena, kung hindi man daan-daang tangke. At narito ang Kyiv, ang kabisera ng Ukraine, ang malinaw na pangunahing target ni Putin sa kanyang unang paglusob. Ayon sa mga mapa ng BBC, halos nakuha na ng Russia ang naturang syudad. Noong March 2022, nagawa nilang magkaroon ng limitadong kontrol sa ilang gilid ng Kyiv. Pero pagdating ng Nobyembre ng taong iyon, tuluyan nang naitaboy ang mga puwersa ng Russia mula sa hilagang silangang bahagi ng Kyiv. Patunay na bigo si Putin na sakupin ang kabisera ng Ukraine. Ayon sa satellite images na inilathala ng Space.com, makikita kung paano tinangka ni Putin na sakupin ang syudad.
Ipinapakita ng mga images na ito ang isang 40 miles na convoy ng mga tangke at armadong sasakyan mula Prybersk hanggang Antonov International Airport. 6.2 miles ang distansya mula sa Kyiv. Sa airport na iyon, naganap ang isang mahalagang labanan, isang digmaang napagtagumpayan ng Ukraine, ngunit ipinakita ng convoy kung gaano kapalpak ang diskarte ni Putin na nakasentro sa mga tangke. Mas naging epektibo ang taktika laban sa convoy sa Kyiv. Ayon sa mga saksi at sundalo, nalaman ng BBC na ang convoy ng mga tangke at armadong sasakyan papasok sa Ukraine ay naging parang malaking traffic. Nagkamali si Putin sa pag-aakalang walang magiging malaking sagabal, kaya piniling dumaan ang mga ito sa isang pangunahing kalsada, kung saan walang alternatibong ruta sakaling umatake ang Ukraine. Sa isang mapa mula sa BBC, makikita ang ruta ng convoy papuntang Kyiv at tinatayang umabot ito sa 1,000 tanks at 2,400 na mekanisadong infantry vehicles. Naglagay ang Ukraine ng mga checkpoint sa ruta at gamit ang kombinasyon ng mga rocket-propelled grenade, drones at Molotov cocktail, nagawa ng mga sundalo nito na pahintuin ang pag-abante ng convoy. Sinamahan pa ito ng artillery at airstrikes na tuluyang nagpahinto sa mga sasakyan. Dahil dito, napilitan ng Russia na iwanan ang daan-daang tangke at truck ayon sa ulat ng BBC, kung saan isa sa mga pinakamasaklap para kay Putin ay ang 370 tented army trucks na kinailangang iwan ng mga sundalo habang tumatakas sa pambobomba ng Ukraine. Ayon sa Warspotting, kabuo ang 83 tanks ng Russia ang nakumpirmang nasira sa paligid ng Kyiv at malamang na marami pa ang nasira na hindi na ibalita. Makikita sa mga imahe ang ilang T-80 at T-72 na wasak. Karamihan dito ay T-72 na nagpapakita kung ano ang mga tangkeng ginamit ni Putin sa nabigong convoy. Kapansin-pansin din na walang T-90 sa mga larawang iyon, na nagbubunsod ng tanong kung bakit hindi ginamit ni Putin ang tinatawag niyang pinakamagaling na tangke sa mundo upang sakupin ang kabisera ng Ukraine. Marahil alam na niya ang kahinaan ng tangke na ito bago pa man mabunyag sa iba, na hindi ito kayang makipagsabayan sa ganitong misyon. Gayunpaman, maaaring isipin na ang pagkawasak ng convoy patungong Kyiv at iba pang halimbawa rito ay nagpapakita ng kabiguan ng mga tangke ni Putin sa Ukraine. Hindi naman ito lubos na totoo, ngunit bawat tagumpay ng Russia ay may kaakibat na malaking halaga ng buhay, kagamitan at tangke. Sa susunod, pumunta tayo sa lungsod ng Kherson sa timog Ukraine. Matapos ang isang linggong paglusob mula February 24, 2022, matagumpay na nasakop ng Russia ang Kherson noong March 1. Sinundan ito ng okupasyon ng militar ng hanggang 35,000 na sundalo at ayon sa BBC, nasa ilalim ng buong kontrol ng Russia ang lungsod noong katapusan ng March 2022. Ngunit noong November 2022, muling nakuha ng Ukraine ang malaking bahagi ng lungsod. Sa mga mapa ng BBC, ang Kherson ay naka-highlight sa asul na nagpapahiwatig na nasa kontrol na muli ito ng Ukraine. Bagaman nananatiling banta ang iba pang kalapit na lugar na nasa kontrol pa rin ng Russia, tulad ng Mariupol at ilang rehiyon sa timog Ukraine. Paano naman ang mga tangke? Noong January 2024, naglabas ang Forbes ng larawan ng T-90 tank na di umano'y pagmamay-ari ng 17th Tank Regiment ng Russia na isinasakay papuntang frontline malapit sa Kherson. Pero ang tangke na iyon ay hindi para sa bagong pag-atake sa lungsod. Sa halip, sinabi ng Ukraine na ang 17th Tank Regiment ay nakatuon ngayon sa pagkuha ng mga sasakyang iniwan ng mga Ruso sa kabiguan nilang mapalayas ang mga Marines sa Kherson. Ayon sa Forbes, kasama raw sa batalyon ang 12-dosenang T-90 na kilala bilang pinakamahusay na tangke ng Russia para sa mga operasyon ng paglilinis. Nandoon sila noong January, ayon sa Forbes, dahil nawala na sa Russia ang hindi bababa sa 163 tanks at iba pang sasakyang pandigma sa pagtatangkang bawiin ang lungsod sa huling 3 buwan ng 2023. Makikita muli ang lawak ng mga pagkawala sa mga ulat ng Warspotting na may patunay ng 208 na sirang o napinsalang tangke
sa Kherson Oblast. Mas iba't iba ang mga tangke rito kumpara sa mga naunang lugar na napag-usapan. Karaniwan ang T-72 pero may mga imahe rin ng T-90 na naiwang walang tore matapos tamaan ng mga drone o rocket ng Ukraine. Makikita rin ang mga T-62 sa mga larawang ito, mga tangkeng nagsimulang gamitin noong 1961 sa kasagsagan ng Unyong Soviet. Mula sa mga larawang ito, makikita ang kalagayan ni Putin na kinakailangang umasa sa mas lumang mga tangke ng Russia para ipagpatuloy ang kanyang mga paglusob sa teritoryo ng Ukraine. At ang pagkasira ng ilang T-90 ay nagpapatunay na kahit ang mga makabagong tangke ay hindi makayanan ang pag-atake ng Ukraine. Ngayon, ang mga T-90 ay nakatalagang tagalinis na lang, habang ang T-72 at T-62 ay nagkalat sa mga kalsada at bukirin ng Kherson Oblast bilang matinding paalala kay Putin na kahit ang mga unang tagumpay ay nauuwi sa kabiguan. Pagdating naman sa Kharkiv, tila nagkaroon ng paunang tagumpay si Putin sa Kherson bago tuluyang napilitang umatras. Ngunit sa Kharkiv, isang matinding labanan ang naganap na hindi man lang nakaabante ang Russia habang nawalan sila ng daan-daang tangke. Nasa 19 miles lamang ang layo ng Kharkiv sa north border ng Ukraine at Russia, kaya't isa ito sa mga pangunahing target ni Putin sa pagsisimula ng digmaan. February 2024, nang magtipon ang 20,000 na sundalo ng Russia sa Belgorod sa hilaga ng border na may pakay na sakupin ang Kharkiv sa loob ng 2 araw. Hindi ito natuloy. Sa halip, nasaksihan natin ang kaparehong estilo ng labanan sa mga unang araw. Sumusugod ang Russia, napipigilan ng Ukraine at nagre-resulta ang Russia sa mga artillery na sinusuportahan ng tangke. Noong May 2022, napagtagumpayan ng Ukraine ang tangkang paligiran ng Kharkiv at naglunsad ng kontra-opensiba na tuluyang nagpaalis sa mga puwersa ng Russia. Mula noon, patuloy ang labanan sa rehiyon ng Kharkiv. Karamihan dito ay may kasamang mga tangke ng Russia. Noong July 2024, naglabas ang Newsweek ng mapa na nagpapakitang umuusad na ang labanan pabor sa Ukraine na nakapag-secure ng 15.5 miles perimeter sa paligid ng lungsod habang sinusubukang umabante ng Russia mula sa hilagang silangan. Ibinahagi rin ng The New Voice of Ukraine na noong July, ang pinakabagong pagsugod ng Russia sa Kharkiv ay nabigo ng husto. Mahigit 90% ng mga puwersang pandigma ni Putin sa lungsod ay nawasak na nagresulta sa pagkamatay ng 2,936 sundalo ng Russia at 6,509 na sugatan. Pagdating sa mga tangke, nagkalat ang mga ito sa paligid ng Kharkiv. Ayon muli sa war spotting, kinumpirma sa satellite imagery at mga larawang kuha ng drone na nawalan na ang Russia ng 502 tanks sa Kharkiv Oblast, T-72 at T-80 ang karamihan sa mga nawasak. Ngunit tulad ng sa Kherson, marami ring T-62 sa mga nasirang tangke ng Russia mula pa noong panahon ng Soviet. Sa nakararaming bahagi ng digmaan, maraming tangkeng nasira o napinsala ay wala ng tore, senyales na tinamaan sila ng drone o rocket attacks. Makikita rin ang mga cope cages, mga pansamantalang kalasag na inilalagay sa ibabaw ng tangke para protektahan laban sa mga pagsabog, na tila wala lang nangyari. Ang mga labanan na tinalakay natin ay nagsimula noong unang bahagi ng digmaan, kung saan bigong mabawi ng Russia ang mga target o pansamantalang nakontrol ang mga ito bago muling napasakamay ng Ukraine. Habang tumatagal, nakaranas si Putin ng daan-daang kumpirmadong kawalan ng mga tangke sa mga rehiyong ito, na posibleng mas marami pa ang hindi na itala. Pagdating ng July 2022, inilipat ni Putin ang atensyon sa silangan ng Ukraine, partikular sa pagsakop sa rehiyon ng Donbas. Isa sa mga unang hakbang ay ang pagkuha ng lungsod ng Bakhmut. Sa pagitan ng July 2022 at May 2023, naglaban ang Russia at Ukraine sa matinding labanan sa Bakhmut. Ayon sa mga mapa mula sa Al Jazeera, ipinapakita ang halos 1 taong ginugol ng Russia para tuluyang masakop ang Bakhmut, na nagresulta rin sa malaking pagkawala ng mga sundalo at tangke. Noong March 2023,
iniulat ng BBC na hanggang 30,000 na sundalo ng Russia ang napatay sa tangka nilang makuha ang lungsod, kasama na ang maraming tangke sa gitna ng mga laban. Noong May 1, iniulat ng Ukraine na nagpadala ang Russia ng 25,600 na sundalo, 65 tanks at 450 armored vehicles sa huling bahagi ng labanan. Bagaman kontrolado ng Russia ang Bakhmut, hindi pa natatapos ang bakbakan sa paligid nito. Noong October 2023, iniulat ng Newsweek na 6 na tangke ng Russia ang nawala sa loob lamang ng 24 hours sa isang labanan sa Bakhmut. Ayon sa Warspotting, may hindi bababa sa 185 tanks ng Russia ang nawala o nawasak sa paligid ng Bakhmut, kabilang ang mga T-90 na may malubhang pinsala at may cope cages. Karamihan sa mga nasirang tangke ay mga T-72, T-80 at ilan pang T-62 at T-64. Ganito rin ang nangyari sa isa pang malaking tagumpay ng Russia, ang Avdiivka. Noong October 2023, sinimulan ng Russia ang matinding pag-atake sa Avdiivka na halos katulad ng kanilang taktika sa Bakhmut. Tumagal ng halos 4 na buwan ang paglusob hanggang sa tuluyang masakop ng Russia ang lungsod at mga kalapit na baryo noong February 2024. May strategic importance ang pagsakop na ito dahil nasa Avdiivka ang pinakamalaking planta ng coke ng Ukraine at posibleng daan palabas mula sa Donetsk patungo sa iba pang bahagi ng Donbas. Pero tulad ng nakita natin sa Bakhmut, ang tagumpay ni Putin ay may mataas na halaga. Ayon sa mga mapa na inilathala ng BBC, ginamit ng Russia ang tagumpay sa Avdiivka para palawakin ang kontrol sa mga teritoryo sa paligid ng lungsod. Noong Oktubre, limitado lang ang kontrol ng Russia sa hilaga at timog ng lungsod. Ngunit marami, kabilang na ang Forbes at Newsweek, ang nagsabing ang tagumpay sa Avdiivka ay tila isang Pyrrhic victory, isang tagumpay na parang pagkatalo rin. Ayon sa Forbes, nawalan ng Russia ng 214 tanks mula October 2023 hanggang February 2024 at nagbahagi sila ng mga larawan ng mga nasirang tangke sa timog ng lungsod. Karamihan sa mga tangking ito ay T-72 at T-80 na madalas makita sa iba pang bahagi ng digmaan, pati na ang ilang T-90 na hindi naging epektibo sa Ukraine. Sa kabilang banda, ayon sa Forbes, tanging 18 tanks lang ang nawala sa Ukraine sa parehong panahon. Kaya't sa bawat tangke ng Ukraine na nawala, may 11.8 tanks ng Russia na nawasak. Idinagdag pa ng Newsweek ang mga numerong ito noong February 2024 na nagsasabing nawala ng Russia ng 47,186 na sundalo sa kanilang tangkang pagsakop sa Avdiivka. Mas malaki pa ang kanilang kawalan sa mga tangke kaysa sa iniulat ng Forbes, 364 tanks, 748 armored vehicles, at halos 250 artillery systems. Bagamat hindi pa ito nakumpirma, alam natin na may hindi bababa sa 39 ang nasirang tangke ng Russia sa Avdiivka, ayon sa mga larawan ng Warspotting. Karamihan sa mga tangking ito ay T-80 at T-72 at may ilang T-90 at mas lumang T-62. Makikita rin ang mga cope cages sa karamihan ng mga tangke. Patunay na ang paggamit ng mga proteksyong ito ay naging karaniwang taktika ng Russia noong labanan sa Avdiivka. Kahit na marami sa mga larawan ng nasirang tangke ay nagpapakita na hindi ito naging epektibo. Ano ang maaari nating deduksyon mula sa lahat ng impormasyong ito? Sa bawat malaking laban kontra sa Ukraine, umaasa ang Russia sa mga tangke upang i-pressure ang kalaban. Ang resulta ay nakapagdulot ng malawakang kawalan na umabot na sa mahigit 3,000 na kumpirmadong nawalang tangke at malaki ang posibilidad na libo-libo pa ang nawala. Hindi na nakuhanan ng picture. At para ipakita kung gaano nakatindi ang sitwasyon ni Putin sa mga tangke, maaari tayong muling umasa sa mga satellite images. Noong August 2023, inilathala ng Universal Space Tech ang mga satellite images ng isang nakatagong pasilidad ng military storage ng Russia sa Siberia. Ipinakita ng mga larawan ang malaking pagkawala ng mga tangke sa pasilidad na ito. At ito ay nangyayari din sa halos lahat ng pasilidad na kontrolado ng Moscow.
Ang malawakang pagkawala ng mga tangke na ito ang naging dahilan kung bakit sinabi ni dating Russian President Dmitry Medvedev na plano ng Russia na itaas ang produksyon ng tangke sa 1,500 bawat taon noong March 2024. Kailangan nilang gumawa ng mas maraming tangke dahil sobrang dami ng nawala nilang unit. Sinundan ito ng isang artikulo ng Newsweek noong June 2024 na naglalahad na ang AI-powered analysis ng satellite images ay nagpakita ng matinding sitwasyon ng mga tangke ng Russia. Sinuri ang 87 military sites, kabilang na ang 16 na kilalang imbakan ng mga tangke at natukoy ng AI na halos kalahati ng mga tangke ng Russia ay nawala mula nang magsimula ang digmaan. Lahat ng ito ay nagiiwan kay Putin sa isang mahirap na posisyon.